Ano ito, Haril to. Mahal ni mahal ni Ruel ang Kalingap. Mahal ng Rochelle ang Kalingap, pero si Kuya Bal hindi mahal. Kalingap ang mahal, hindi si Kuya Bal. Real talk yun. Wala na sila makukuha kay Kuya Bal. Kaya nga ni, binabas na nga si Kuya Bal. Diba? Wala ka sa abuse. Kaya lang, kaya hindi nila mahal si Kuya Bal. Ang mahal nila Kalingap. Yan, yun ang ano doon, yun ang nakikita ko. Hello mga sangkay, mga kalingap! Welcome back to my channel. Ito po muli ang inyong sangkay na si Sangkay Loans muling nagbabalik. Kumusta? Kumusta kayong lahat? Sana nasa maayos na kalagayan ng lahat. Mapadito sa Pilipinas or sa mga nasa ibang bansa, dobling ingat tayo, no? So mega love shoutout sa inyong lahat sa Team Sangkay Original, Team Sangkay Sponsors, Team Kalingap, Kuya Val at Edna Kalingap Rob. Sa lahat ng aking mga followers, supporters, and subscribers, sa mga lolos, lolas, OFWs, and PWDs. Mega love shoutout sa inyong lahat, and of course, I love you all. Ayan. So, mega love shoutout din sa aking mga sponsors, sa lahat ng mga nagmamahal kay Sangkay. Mega love shoutout sa inyong lahat. Ngayong araw na ito mga Sangkay, gagawa ko ng reaction video. Ito patungkol sa live kahapon ni Ate Edna, no? Na real talk talaga ito, no? Si Ruel, no? Yung Rochelle community dito sa live na ito ni Ate Edna. So, ipararinig ko sa inyo yung live ni Ate Edna, din after natin na mapakinggan, magbibigay ako ng opinion or kuro-kuro patungkol dito. Tara mga sangkay, mga kalingap, pakinggan natin. Balikan po natin yung live ni Kuya Val kasi doon yung nag-start. At nais ko rin pong marinig po ninyo kung ano po yung side ko. No? Kasi ang dami pong mga nababasa ako na kesyo galit kay Dudong, kesyo yung mga number 1, ng tama, ay ganyan. So, ilinawin po natin dun yun. Guys, so sa lahat po nang nandito, sasabihin ko po sa inyo, hindi, lahat po ng mga nagsagot doon ng 1 at saka tama, doon sa tanong ni Kuya Val, doon sa live niya na, sino ang gusto na ihiwalay ang Team Rochelle sa Kalingap? Magsabi ng 1 at saka ng 1, edi nag-1 po tayo doon. Tama ba ang sinasabi ko? Sabi ni Kuya Val, edi tama. Siyempre makapag-interaction ka, tama. Pero, hindi po ibig sabihin no, na tayo ay nag-1, ay galit tayo kay Ruel, sa Rochelle, kay Langga. Hindi po yun. Yun po ay mga, conclusion na lang po ninyo yun. At hanggang ngayon, ina-associate po nila yun na, alam na kung sino ang nag-1. Alam na kung sino ang nagsabi doon na ganito, galit yan. Ang tanong po doon, sino ang gusto na ihiwalay ang Rochelle sa Kalingap? Ayan. O syempre, ako gusto ko. Diba? Ako gusto ko. Lahat, simula pa nakailang tanong na yan si Kuya Val, talaga ang side ko, gusto kong ihiwalay ang Rochelle. Pero ang tanong doon, pero hindi ibig sabihin po doon, ay galit tayo kay Ruel, or galit tayo kay Rachel, or galit tayo sa sa Rochelle community. Kasi ang tanong, yung gustong ihiwalay. O yun. Ano masama doon na gusto natin na pabor tayo? Kung ang tanong ay, sino sa inyo ang galit kay Ruel at sino sa inyo ang hindi mahal si Ruel? Kasi ganoon yung mga ini-issue ay, kesyo hindi mahal, is na api o ganyan. Kung ang tanong ay, sino sa inyo ang galit kay Ruel? Press 1. O hindi ako mawan doon. O diba? Sino sa inyo ang tawag dito, yung hindi mahal si Ruel? Sino sa inyo ang nang-aapi dito kay Ruel? At kasi ganun yung mga comment ko. Hindi ako mawan, hindi ako masabi na tama. O naiintindihan nyo po guys? So lahat po nang nagsabi doon ng 1, hindi lahat nang sabi doon na tama yung sinasabi ni Kuya Val ay galit. Ang tanong po doon, sino ang gustong ihiwalay? O ngayon, kasagutin ko, bakit ako nagsabi ng 1 at bakit ako nagsabi ng tama? O, diba? Kasi parang pati si Ruel, parang may tampo na rin doon sa mga nagsabi ng 1. Diba? Doon sa live niya. Sabi niya, di naman na kailangan humantong pa doon sa mga pa-press 1 na yan, ganyan. Diba? Parang nagyanak ituloy si Ruel doon sa mga, at saka lahat ng nagla-live. Kahit doon sa live ni, ni Alex Librada, yan, di ba? Ang title niya, alam namin kung saan kami nagsimula. May mga parang akala mo na po ay may
ginagawa sa kanila ng Kalingap. Wala po, walang ano doon. Huwag na nyo lagyan ng negative yung kasi ito po ay major decision na ginagawa ni Kuya Bal. Alam nyo po, kung kung makukuha nyo lang yung gusto ni Kuya Bal, ay naku, ang ganda. Dapat kasi nasunod kayo kay Kuya Bal. Kasi simula kaya kayo naging lahat, ito general ito hindi lang si Dodong ha. Lahat ng plano ni Kuya Bal ay lahat dyan sa ikabubuti ninyo ng lahat. Kaya kung nasunod lang kayo, mas maganda. Okay, ganito. Sagutin ko kung bakit ako nag-1. Ewan ko yung mga iba, pero palagay ko yung mga nag-1 din doon sa nagtama, parehas kami ng ng reason. Yan, para mawala po yung kasi may mga, ang dami ko na ring bashers, pero alam ko na yung mga dati, siya na yung mga dati kong bashers, dati na yung galit sa atin. Kaya, hayaan na natin sila. At least, na-express nila yung kanilang damdamin. Yan. Bakit ako nag-1? Bakit ako nag-1? At saka bakit sinasabi kong tama yung sinasabi ni Kuya Bal? Explain ko po sa pamamagitan ng example. Ganito po yan. Ang pag-partner sa Kalingap, ang Kalingap po ay para tayong isang family, diba? Isang pamilya. Meron tayong mga anak, pinalaki natin, isinilang natin, diba? Pinagbuntis, sinilang, tawag dito, pinadede, hanggang siya ay lumaki. At hanggang siya po ay makapag-aral, makapagtapos at nung maka-acquire na po siya ng knowledge at siya ay qualified na, siya ay maghanap ng trabaho at siya ay kumita sa kanyang sarili na hindi na siya aasa sa kanyang magulang. So, ganun din po yung Kalingap. Ganon. At syempre, bilang mga magulang, masaya tayo na makita sila na sila ay nag-i-improve, na sila ay nakakalakad na sa kanilang paa, sariling paa, na hindi na sa atin aasa, di ba? So, yun po ang pinaka major reason kung bakit may Kalingap. Kung bakit si Kuya Bal ay nag-invite ng mga vloggers para matulungan sila na kumita para sa kanilang sarili. Because that time, pandemic, maraming mga nawala ng trabaho, maraming wala talaga, as in gutom. Kapag ikaw ay malaki na, yung partnership sa Kalingap, yung partnership ng vlogger sa Kalingap, in-invite sila para palakihin yung channel, magkaroon ng sariling community, magkaroon ng sariling sponsors, at magawa yung pagcha-charity. Diba? Kaya nga ang ginagawa ni Kuya Bal ng mga ambassador, mga kapartner, dapat dumaan muna dito sa Lighthouse para alam niya yung ginagawa niya ni Kuya Bal. So, ganun po ang nangyari. At kapag kayo ay pwede nang magsarili, kayo ay aalis na. Kayo ay magsasarili na. Kayo ay, ayusin na ninyo yung nyo. Hindi yung habang buhay kayong nandito sa Lighthouse, habang buhay nandito kayo nakadepende. Hindi kayo habang buhay nakadepende sa magulang ninyo. Kapag kayo ay napaaral na at nagkaroon na kayo ng trabaho, abay, i-reiskusar na. Diba? At pag kayo kumikita na, abay, tumulong kayo sa inyong magulang. Ganun lang rin po yung Kalingap. Guys, makinig kayo ha. Hindi ibig sabihin kapag kayo humiwalay na sa Kalingap, putol na ang lahat, di ba? Ang anak natin, kapag sila'y umalis, hindi na ba natin sila anak? Di ba nawawala yun, di ba? Yung relasyon mo bilang anak at magulang, di ba yun nawawala? Ang nawala, yung dependency. Na hindi ka naaasa sa iyong nanay, na may anak ka na't lahat, may apo na, si nanay mo pa rin ang naglalaba, si nanay mo pa rin ang nagpapadate at nag-aalaga ng mga apo mo, at kayo, text-text lang dyan. Mali yun, mali. Di ba? Yun ang aking paliwanag doon sa ayaw humiwalay na anak. Dapat, kapag tayo po ay stable na, may sarili na tayong tawag dito, may sarili na tayo, may kakayahan na tayo, bakit hindi tayo magsarili? Di ba? Hintayin pa ba natin mamatay magulang natin saka lang tayo magsasarili? Ayan. Hindi nyo ba alam na ang number 1 na greatest achievement ng magulang ay yung makita niya
O katulad ngayon si Kalinga Prab, tumang-tuma si Kuya Bal kasi naipasa niya kay Kalinga Prab yung baton. As a leader, halimbawa, sa isang kumpanya, ikaw ang manager, ikaw ang nangunguna dyan, malaking achievement mo yun, di ba? As a leader, na ikaw ay makakreate o makadevelop ka ng isa ring leader na katulad mo, na kayang gawin yung ginagawa mo. O, di ba? So, yun. Sa ngayon, guys, kaya huwag ninyong gawing negative na, ay, inaapi si Ruel. Ay, gusto talagang sirain, buwagin, ang gano'n. Mali po yun. Maling pananaw po yun. Sa ngayon, sabi nga nung live ni Kuya Bal, hinog na hinog na. Hinog na, guys. Anong gagawin natin? Pitasin ng maayos para hindi mabulok. Kung pababayaan mo yan, hinog na, at pagbubulukan lang natin yan, mahuhulog yan, hindi mapapakinabangan. Pero kung pitasin mo yan, at saka mo kainin, mapapakinabangan siya. Ganyan po ang ngayon, ang sitwasyon natin ngayon sa grupo ng Rochelle. Alam niyo po kung bakit hinog na? Ito pinaliwanag na ito ni Kuya Bal. Pero meron pa rin dong comment ako nababasa na wala daw dahilan, ba't daw paalisin. Samantalang pinaliwanag na. Wala daw dahilan para daw paalisin, wala daw ganun. Ang kitid po ng isip Pero sana maunawaan nila. Kasi si Kuya Bal, ilang attempt na po yan. Pag gano'n na ilang attempt na gano'n, ibig sabihin na stress na po yan. Totoo yung kanyang gustong gawin, mangyari. Totoo. O, ganito ba rin tayo? Bakit nasabi ko na, bakit payag na payag akong maghiwalay? Bakit tayo maghiwalay? Una-una, napakalaki na po ng community ng Rochelle. Yung vision, mission, sistema, yung style ni Kuya Bal, kuhang-kuha na po ni Ruel of Malalag. Kuha na niya. Bilib na ako kay kahit nga si Kalinga Prab, bilib siya kay kay Ruel. Ganun po. Ganun yung ganun ang process ng mentoring. Ngayon, kung hanggang ngayon ay nandito pa rin at yung mga reactors mo, yung mga viewers mo, yung mga alalay mo ay ayaw na. Kasi nga, hindi na nila mahal si Kuya Bal, hindi na nila pinipintasan na nila si Kuya Bal, hindi lang si Kuya Bal, pati ako, pati So ano pang use para hindi kayo maging independent? So ganun lang yun. Pero Kalinga pa rin, dahil ikaw matutong ka, pamangkin ka. Pag may mga big event, doon lang magsasama-sama. Pag may mga ganun. Pero extension kayo ng ng Kalingap. So ang ganda, napalaganap yung programa. Ang nangyayari kasi ngayon, ayaw umalis. Bakit ayaw umalis? Tuloy, sabi ko parang, anong nangyayari? Ang nakikita ko pa ito, Haril to. Mahal ni Ruel ang Kalingap. Mahal ng Rochelle ang Kalingap, pero si Kuya Bal hindi mahal. Kalingap ang mahal, hindi si Kuya Bal. Real talk yun. Senior na si Kuya Bal. Mahina na si Kuya Bal. Kung tutusin, wala na sila makukuha kay Kuya Bal. Kaya nga binabas na nga si Kuya Bal. Diba? Nakakasabuse. Kaya hindi nila mahal si Kuya Bal. Ang mahal nila Kalingap. Yun ang doon. Yun ang nakikita ko. Hindi lang si Ruel hindi lang yung eye-opener po ito dun sa mga hanggang ngayon po ay nakadepende pa kay Kuya Bal na samantalang natulungan at lahat. Ano pang gusto nyo? Kaya nasabi ni Kuya Bal, ayaw niyo umalis, ako na lang ang aalis. Ayan mga sangkay, mga Kalingap, at napakinggan yung live ni Ate Edna. Hindi to buo, no? Yung mga importante lamang, yung highlights lamang dito sa live neto ni Ate Edna, yung aking ipinarinig sa inyo. 100% agree ako sa mga sinabi dito ni Ate Edna, no? Yung mga example, yung pagpapaliwanag niya na napakaliwanag, no? Maliwanag pa sa sikat ng araw, yung mga sinabi dito ni Ate Edna. Ngayon, sa mga bashers, sa Rochelle communities, sa mga ayaw, no, na dito sa ginawa ni Kuya Val na gustong pahiwalayin si Ruel dito sa Kalingap. Dito sa paliwanag na ito ni Ate Edna, pilit na ini-educate yung mga tao
no? Yung mga makikitid ang utak. Ngayon, nasa kanila na lang po yun. Kung ayaw nilang ipasok sa utak nila itong mga pinagsasabi na ito ni Ate Edna, napakaliwanag. Gusto kasi natin na-educate yung mga tao dito. Gusto natin ipaliwanag sa kanila ng maayos para maliwanagan sila ng maayos. Kaso nga lang meron talagang mga tao dyan na pipilitin na kahit na naintindihan nila, hindi nila ipapasok sa utak nila kasi insist nila yung gusto nila. 'Di ba? Yung naririnig nila sa ibang mga tao, sinusundan nila yung gusto nila. Halimbawa, yung against dito sa Kalingap, pag kami nag-comment dyan na against sa Kalingap, doon sila kakampi. Kahit ang ganda-ganda na ng paliwanag ni Ate Edna, no? Ang ganda ng paliwanag ni Ate Edna, yung sinabi niya na si Ruel, ihalimbawa natin sa isang pamilya, no? Na yung isang anak dapat pagka okay na, pagka tapos na sa pag-aaral, kaya nang tumayo sa sarili niyang mga paa, dapat hiwalay na. Sa ibang bansa, sa mga nasa ibang bansa dyan, sa mga nasa US, sa mga ibang bansa dyan na alam natin na ang mga anak nila, pag tungtong ng 18 years old, no, hiwalay na yan sa magulang. Hiwalay na yan sa parents nila. Nagsasarili na yan sila. Yun yung dapat gawin. Yun yung dapat yun yung pinapaliwanag dito ni Ate Edna, no? Na pagkakaya na ng isang tao tumayo sa sarili niyang mga paa, tumayo na, humiwalay na. Hindi ibig sabihin nakakalimutan ka. 'Di ba? Yun yung tama yung sabi natin na parang yung mga magulang nandiyan pa rin. Kahit may pamilya na, may mga anak na, yung kanyang mga anak, may mga apo na sila, nandiyan pa rin ang suporta ng magulang. 'Di ba? Ang ganda, nasa sa inyo na lang kung tatanggapin ninyo itong paliwanag na ito ni Ate Edna o hindi. Kasi napakaliwanag. Isa pang halimbawa niya na yung isang prutas na pagkahinog na dapat pinipitas na natin. Di ba? Example, sa mga sa isang bayabas, kasi yun ang natin dito, hinahayaan na lang na malaglag pagkahinog na hinog na. Anong nangyayari pagka ang isang bayabas hinog na, tas malaglag na lang, inuuod na lang, hindi na napapakinabangan. Yun yung dapat gawin kay Ruel. Nung nahinog na si Ruel, wag hayaan na malaglag sa lupa, wag hayaan na nauurin, dapat habang kaya niya, pitasin na para mapakinabangan. Ngayon, in terms of pakinabang, diyan naman sa pakinabang, dapat maging wise si Ruel, no? Maging wise si Ruel diyan sa kanyang sa mga tao na nakapalibot sa kanya. Hindi mawawala diyan yung communication sa kay Kuya Val. Dapat nandoon pa rin yung communication ni Ruel sa kay Kuya Val. Mayroon akong isang halimbawa sa isang kumpanya, sa isang private company, no? Ang isang kumpanya dito, no, maraming division, maraming department. Bawat division, bawat department may kanya-kanyang managers, pagkakatiwalaan, na siya ang magpapalakad sa kanilang department. Ngayon, sa isang kumpanya may CEO, pinakamataas, president, no? Ngayon, gayong sabi ko, mayroong mga department or division, bawat buwan yan, merong monthly, may tinatawag na Mancom meeting. Lahat ng mga managers, bawat division, bawat department, magre-report doon sa CEO or sa president. Sasabihin kung anong mga problema, ano yung mga nangyayari sa departamento nila. Ganun din dapat ang mangyayari dito. Hiwalay si Ruel, so magre-report na lang sila, si Ruel, si Kalingap Rab, or si Kalingap Dan, reporting na lang sila kay Kuya Val. Dapat nga, totoo talaga yung sinasabi na ang isang CEO, ang isang president, nandiyan yan. Pumeperma na lang yan. Sa mga inilalapag ng bawat departamento, sa pagdadating ng president niyan, nandiyan yan nakatambak yung mga dapat niyang permahan ng mga papeles. Kaupo na lang yan, perma na lang yan ng perma. Ganun dapat si Kuya Val. Ganun na lang, no? Bawat buwan may Mancom meeting, ibig sabihin ng Mancom managers meeting, no? Nagre-report sila. Tapos si Kuya Val, araw-araw nandiyan dyan, nakatingin na lang. Pag may inilapag dyan na, Kuya Val, may problema dito sa ganitong ganyan, siya yung gumagawa ng desisyon. Papayuhan niya yung mga managers. Ipapatawag niya yung mga managers kung anong dapat gawin. Pag-usapan nila. Ganun sa nangyayari ngayon dito sa Ruel.
Hindi yun ibig sabihin na iniitsapwera na si Ruel. Hindi. Para sa ikabubuti ni Ruel, itong ginagawang ito ni Kuya Val. No? Sabi dito ni Ate Edna, yung sinasabi dito na maraming mga bashers dito, yung sa kay Kuya Val at sa kay Ate Edna sa nangyaring ito. Yung mga bashers, di natin maiwasan yan. Gaya ng sabi ko, pilit natin i-educate yung mga bashers, pero yung kitid ng utak nila, hindi nila. Bawat isa kasi, iba-iba yung gramo yata or kilo ng utak ng tao. Hindi natin masisisi kasi hindi pantay-pantay ang utak ng bawat tao. Meron at meron talagang lilis dyan. Yung sinabi dito ni Ate na, yung ni-real talk niya, na mahal ni Ruel ang kalingap, hindi si Kuya Val yung mahal. Maraming hindi papabor dito. Meron din sigurong papabor dito. Para sa akin, true, no? Kasi once na humiwalay kasi si Ruel, no, hindi niya dalhin yung kalingap na pangalan na kalingap, mawawala ng suporta. Alam natin na maraming mga supporters ng kalingap. Ito yung kinatatakot siguro ni Ruel. Siguro kaya nasabi ito ni Ate Edna na mahal ni Ruel yung kalingap. Yung the word, yung kalingap lang, yung gusto niyang dalhin, hindi si Kuya Val. Kasi naiitsapwera talaga dito si Kuya Val. Hindi lang si Ruel, kundi yung mga nakapalibot kay Ruel. Example, dito yung mga Roboys, no? Meron dyan, sina Marius dati, sina ba yung mga nabigyan ng motor dyan, si Regan, no? Yung nung mga panahon na nandito sila kay Kuya Val, sinasabi, mahal namin si Kuya Val, hindi namin iiwan si Kuya Val. Pero nung humina ang views ni Kuya Val, anong ginawa nila? Yung mga sinabi nila, kinain nila. Yung mga pinagsasabi nila na mahal namin, hindi namin iiwan si Kuya Val. Nakakita sila, pumunta sila kay Ruel kasi nandun yung views, nagkaroon sila ng views. Then nung napunta na sila diyon, nakalimutan na si Kuya Val. Ni kahit pumunta sa landing pads, no, hindi na nagpupunta, ni pumunta sa lighthouse, hindi na nagpupunta. Gaya ng lagi kong sinasabi, nakafocus na lang kasi sila doon sa kay Ruel. So nawawala na talaga yung pagmamahal kay Kuya Val, kundi ang mahal na lang nila yung kalingap. Kasi yun yung bukang bibig nila, kalingap. Kasi once na hindi na nila banggitin ang kalingap, mawawala na sila. Maaaring maraming mga mag-unsubscribe sa kanila kasi nga hindi na binabanggit ang kalingap. Totoo yun. Totoo yung sinabi ni Ate na real talk talaga yung iba dyan, marami dyan. Or kahit si Ruel siguro, mare-real talk dito. Sa lahat ng mga nakapalibot dyan kay Ruel, ito yung masasabi ko. So yung mga Roboys na yan dyan, parang mga yan, ihalimbawa na lang natin sa mga patabaing baboy. Ganun ang nangyayari sa kanila. Diba? Wala na silang pagmamahal kay Kuya Val, kundi sa kalingap lang sila nagmamahal. Nakafocus na lang sila dyan kay Ruel. No? Dapat hindi ganon. So dapat sa isang kumpanya, kagaya ng inihalimbawa ko kanina, yung mga staff ng mga managers dyan, still may pagrespeto pa rin yan sa presidente kasi nasa isang umbrella kayo, nasa isang kumpanya kayo, ang nagpapasahod sa inyo, yung kumpanya. Yung nasabi ni Ate Edna kanina, na yung mga anak, pagka meron ng trabaho, nagbibigay yan sa magulang. Oo, pero hindi obligado. Hindi inoobliga yung mga yung mga anak na magbigay. Pero, konsensya nyo na lang yan kung hindi kayo magbibigay. Dahil kung saan kayo nag-umpisa, kung sino yung tumulong sa inyo na para matuto kayo kumita, na hindi kayo magbibigay, konsensya nyo na lang yon. Yan yung natin dito na yung mga anak hindi obligado na magbigay sa magulang. Parang ganun din dito sa Kalingap, no? Na yung mga nag-umpisa dito sa Kalingap na maliliit lamang na ngayon malalaki na, kaya na nila, may mga sponsors na sila, nasa sa inyo na lang po yun, no? Konsensya nyo na lang po yun kung magbibigay kayo o hindi, pero hindi kayo pinipilit. Diba? So ito lang aking reaction patungkol dito sa live na ito natin na ang ganda ng paliwanag na Ate Edna. Kaya sabi ko, nasa tao na lang yan kung iintindihin o hindi. Muli maraming salamat mga sangkay no sa panonood.
Sa mga hindi pa nakapag-subscribe kay Sangkay Lon, subscribe na po ako. Click yung notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos na aking gagawin. Like and share tong video na ito mga sangkay. Kita-kits tayo ulit sa susunod na video na aking gagawin. Ingat kayo sa dako ng mudumang kinaroroon. Paalam ng mga sangkay, mga kalingap. Paalam.